Hey guys, welcome back to my channel. Good afternoon here in London. 5:46 PM na no, pero maaraw pa din. Kasama ko pala si Ed before we start. Hello. So, nandito rin pala si Alexis. Yan, kakall ko si Alexis din. Kasi gusto namin i-share yung experience namin sa South Korea, no? Pag-uusapan natin yung visa processing, experience, at saka kung how much. Unahin na natin sa topic natin ay ang visa processing. Ang travel agency pala namin is travelnet.ph. Yan, kilala siya ng brother ko, kaya medyo smooth yung nangyari sa amin na process. Tapos yung parang hindi kami nagda-doubt. Nag-travel na rin yung brother ko tsaka yung wife niya. So okay naman. Maganda naman yung experience nila. Pero this time, share namin yung experience namin as a family. Group of 8 kasi kami. Sobrang iba din yung experience nila. Kasi sila parang winter, kami entering spring, pero winter pa rin yung vibe sa Korea nung pagdating namin doon. Sila nakabus sila at kami parang artista van. So, i-discuss ko yan mamaya kasi medyo different din kami. Going back sa travelnet.ph, sila yung nagbigay sa amin na requirement for visa kasi aside from dun sa binayaran naming tour package, nag-avail din kami sa kanila ng visa. May visa processing. I-breakdown na lang natin yung total mamaya sa end ng vlog. Yung 3.5 na visa processing ay for employed individuals, for businessmen, for students, for retired individuals, tapos meron din for housewives, unemployed. Ang maganda dito, meron ding mga credit card holders na tourist. Parang pwede pala yun lang yung requirement mo. Hindi ko na masyadong binasa, pero pag nag-avail kayo ng tour package kay Travelnet, ibibigay nila sa inyo yung full list. Doon na lang tayo sa employed individuals. Ang mga requirements lang ay application form, may bibigay naman nila yon sa inyo online, kasi ipiprint mo na lang. 2 piece of passport size colored picture, original passport, photocopy of passport, yung bio page, yung page 2. Tapos original and photocopy of valid visas, arrival stamps to OECD member countries for the past 5 years, if applicable only. Tapos, original certificate of employment, original personal bank certificate, tapos bank statement, photocopy of ITR, copy of PRC card or IBP card, if applicable, original PSA birth certificate, at saka data privacy consent. So sila magbibigay ng mga form. Ito yung mga updated na requirements ngayon sa pag-apply ng visa sa Korea 2026. So yun lang yung kailangan nila. Pero kami hindi namin sure kung bakit ganyan yung nangyari sa amin kasi from London kami, 'di ba? Tapos hindi ko sinasuggest na mag-a-apply din to sa ibang applicants kasi from London kami, lahat ng requirements namin, virtual lang. In-email lang namin lahat. So, hindi ko alam kung dahil kakilala kami or may ganun talaga. Tapos, parang kailangan kasi ipiprint out mo lahat ng mga requirements tapos isisend mo sa kanila, sa office nila, sa Batangas. Pero kami, through email lang talaga. So, parang siguro dahil kakilala siya nung brother ko tapos pinagbigyan na or dahil marami kami. Kasi syempre sila magpiprint nun eh. Hindi naman kami siningil ng extra for printing, gano'n. Pero lahat kami sa group tour, gano'n na lang nangyari. Email na lang namin lahat ng requirements. Pero yun nga, yung sabi kong kaibahan ng experience ng brother ko sa amin, sila, pinrint pa nila lahat tapos pinadala pa nila sa Batangas sa office bago i-process yung visa nila. So, yung visa is binibigay siya 3 days before kayo lumipad. Kaya 'di ba, yun yung sinasabi ko na mas okay din nakakilala namin yung may-ari kasi parang nakakakaba naman yung ganun. Yung parang 3 days na wala pa rin kayong visa. So, okay din siya. Mare-recommend ko ang travelnet.ph if you wanna fly out on a group tour sa Korea. So, okay sila. Lagi silang nagpa-follow up sa mga requirements. Maganda pala sa kanila, guys. Never ko to na-experience kasi hindi naman kami mag-group tour talaga pag nagpa-travel. Almost lahat ng travels namin, kami, DIY. Pero ngayon, hindi ko alam kung ngayon lang nilang ganap to ng mga group tour company or sa Tinet lang talaga. Meron silang Zoom call meeting. So, parang plus yun sa akin for me as a traveler. Kasi pag meron kayong mga concern, di ba minsan ang pagbayad ka na, ang hirap na kausapin ng mga travel agencies. So, okay yun. May Zoom call meeting kayo para i-orient na kayo agad. Parang a day before ng flight. Yung Zoom call. Ipaparedy sa inyo lahat ng mga kailangan, passport, cash, mga ganun, mga kailangan i-travel, mga ganun. So, okay sila. Tapos, during the travel, open sila na makipag-chat sa inyo. Na parang kahit may mga tanong kayo, ganyan, sumasagot sila at nangangamos na sila daily. So, yun yung maganda sa Tinet. 2 days before yung Zoom call. 2 days before yung Zoom call, Di ba Alex. after nung kasal kinabukasan?
Oo nga pala. Ang nangyari pala sa amin is, yung dates namin, March 19 to 23, wala talaga siya sa mga ino-offer na tour package dates. So, nirequest lang niya yon kasi after the wedding, at saka before kami umalis sana. So, yun na lang yung available namin. Kasi ayaw namin mag-fly out bago ng wedding nila, AJ at Paolo. So, parang 16, 17, 18, 19, alis na agad kami. 16 yung wedding nila. Tapos, 23 yung uwi namin. Tapos, 28 na kami, pabalik ng London. So, ang nangyari, parang iniisip namin, yun siguro yung dahilan kung bakit naka-artista van kami. Kasi usually, yung brother ko, naka-bus. So, ang experience sila, nakabus sila, mas marami silang kasama. Tapos kami, 8 kami, tapos meron lang kami 2 matandang kasama na from US. Kaya sobrang cozy lang nung experience namin. Mas maliit yung waiting time for each na mga travel destination. So yun, mag-transition na tayo sa personal experience namin in a group tour sa South Korea. Sa day 1 pa lang, parang hindi na namin i-discuss yung mga experience namin kasi panoorin na lang natin yung vlogs. Yung actual vlogs, meron ako dong day 1, day 2, day 3, day 4 na vlog sa Korea. So, nandun na yung full experience namin, even the prices at kung anong nangyari. Pero yung experience namin sa group tour, sa day 1, feeling ko naman, okay, may isang aberya lang kasi parang na-delay kami ng malala sa immigration ng Korea. Sobrang haba dun ng pila kasi ang daming nagpa-fly in. Hindi na kami nakapag-lunch time, guys. Pero parang kudos na lang dun sa travel guide namin. Parang na-anticipate din nila. Nakapag-prepare sila ng pack meal lang. So, hindi siya yung proper lunch na kayo magda-dine in sa restaurant. Akala namin ganun siya. Akala namin parang every time yung lunch namin ibibigay lang sa van. Sabi ko naman, kinakabahan na kami. Yung pala, dahil lang wala ng oras, kailangan pa rin masunod yung oras ng itinerary namin for that day. So, kaya, gimbap. So, gimbap naman yun. Kung napanood nyo yung vlog ko number 4, yung gimbap is sa kanila, yung comfort food sa kanila yun. Kaya siguro yun yung binigay nila. Pero sobrang disappointed kami noon, nung araw na yun. Pero nung sumunod-sunod na araw naman, na-appreciate na namin na parang at least pagdating namin dun sa van, nag-abot pa rin sila ng food at drinks na parang meron pa rin nakapag-welcome sa amin. Kasi wala na nga kaming time na mag-lunch. So yun yung nangyari, unang aberya lang naman for that day. Tapos nag-Gyeongbokgung Palace kami. Tapos Namsam Tower. So ang ganda nung experience namin doon. Although super lamig. Makikita nyo yung buong experience dun sa day 1 na vlog namin sa South Korea. Na-confirm ko lang na magre-restaurant naman pala nung dinner na. Kasi dinala kami sa restaurant na malapit lang sa hotel namin. Sa day 2 nagpunta kami sa isang ginseng museum. Hindi namin masyadong gusto. Pero nakaka-enjoy malaman yung history ng ginseng. Yung process nila. Yung process ng ginseng. Parang required sa group tour yung ginseng museum kasi nga parang, di ba, kagaya sa atin, yung parang pinopromote natin yung Philippines. Ang iniisip namin is requirement yun for a travel agency na isama yung mga magpo-promote na mga things about Korea. Like ginseng, ganun, red pine. Okay lang naman, saglit lang din doon. Hindi naman siya masyadong nag-take up ng oras kasi nakapag Nami Island pa rin kami. Although, yun nga, kapag Nami Island, guys, 2 hours lang siya sa group tour. Siguro maganda siya for first timer sa group tour, pero ang Nami Island is very beautiful kapag na-experience mo siya ng DIY, di ba? May bridge kaming dinaanan, tapos Samgyup yung lunch namin, kaya tuwan-tuwa kami. Tuwan-tuwa kami dun sa day 2, kasi nga di ba yung day 1 namin, very underwhelming ng gimbap. Pero kasi nga, yun nga, yung history pala ng gimbap is comforting, parang comfort food nila yun, parang pag magpipiknik sila, laging may ganun. So, tuwang-tuwa kami Samgyup. Kasi binabalak din namin mag-Samgyup sana. Yung parang sa free day lang namin. Yung Samgyup namin, unlimited. Pera lang doon sa meat. Unlimited lahat. Side dish, rice. Kaya super saya namin. Yun yung sinasabi namin sa Nami Island. Kasama na yung doon. Sa tour package, kasama na yung babayaran mo papuntang Nami Island. Kasi nga magpo-port kayo, di ba? Magbo-boat kayo doon. May na-realize kami, either zipline ang papunta sa Nami Island or ferry. So, hindi pala siya optional kasi during that time, pumipila yung tour guide namin to get our tickets. So, parang hindi ka pwedeng, kasi gusto namin mag-zipline kami sana. Sabi namin, fun sana, ganon. Pero nakita namin, nakabili na ng ticket yung namin, tour guide. Pero siguro hindi ka makakapili kasi nga, di ba yung mga ganon, binibili in bulk. So, may iba yung presyo, ganon. Kung magaganon ka siguro, coordinate with your tour guide. Tapos, siguro, mo yun, sariling expense mo yun.
hindi pwedeng yung tour guide ang bibili. Kasi nga, in bulk yung mga na binibili sa group tour kasi para discounted, di ba? So, yun, nakapunta na kami doon. 2 hours lang yung binigay sa amin sa Nami Island. So, maganda siya. Pagbalik mo, i-DIY mo na kasi hindi kami nakapunta doon sa mga ibang parts. Pero, naman kami doon, biking peacefully ng 1 hour. So, okay na sa amin yun as a first timer. Ang mga babayaran mo lang doon is kung gusto mo mag-coffee, hindi mo naman kailangan kumain kasi kakakain nyo lang ng Samgyup. Tapos yung bike nga, tapos may mga iba-ibang activities pa doon. So yun lang, magdala ka ng cash or meron ka Apple Pay, ganyan. Natuwa kami sa doon ko siya pinaka na-appreciate talaga yung tour guide namin. Kasi umaga pa lang, tinatanong na niya kami ni Mark, nahanap niya si AJ. Nung una hindi ko pa maintindihan. Parang sabi niya, akala ko sabi niya first day. Sabi ko, no, second day. Yung pala, tinatanong niya birthday, kino-confirm niya na birthday ni AJ kasi birthday ni AJ yon. Tapos nung dinner na namin sa Dak Galbi, na super sarap din kasi busog na busog kami. Nagtayuan sila, makikita niyo yun sa vlog, pero yung na-appreciate ko sa kanya is yung may dala siyang cake kay AJ, tapos kumakanta siya, tapos yung parang slow procession, na parang siya, kumakanta siya ng wag-isa lang siya guys. Kaya sabi ko, nakaka-touch naman, parang nakakaiyak na parang gagawin niya yun sa client niya. Parang family yung niya, yung treatment ng gano'n. Pinapil sa kanya kung paano mag-celebrate ang Korean. Tinsundo naman kami hanggang sa hotel nung gabing yun. Tapos tuwing gabi, lumalabas na lang kami. So makikita niyo yun sa vlog. So day 3 na, yun na yung free and easy. Okay siya for us kasi sanay kami mag-travel. Pero sa mga nag-group tour na matatanda, tapos hindi sanay, parang hindi siya masyadong okay. Although, okay siya kapag marunong ka mag-Uber. Reliable naman siya. Tapos yung Kakao Tea pala yung yung dina-download nila na para makapunta ka kung saan. Ang ginawa lang namin doon is naglibot na around sa BTS. Naging BTS yung vlog ko noon time na yon. Pero okay din kasi panapuntahan namin yung Hanok Village. May napuntahan kami accidentally. Basta panoorin nyo naman yun sa day 3 na vlog. Nandun yung full experience ng namin, free and easy namin. Good for us kasi gusto namin yun na hindi ka tied sa itinerary na parang meron kang chance na makapag-explore on your own. Pag naman hindi ka sanay mag-explore, yun nga, Kakao Tea or Uber. Pwede yun. Reliable sa kanila yun. So day 4, ano ba yung day 4? Ang day 4 naman, ito na yung parang ano pala yun guys, yung day 3 namin, yun yung BTS day, yung concert ng BTS nung comeback nila. So iniisip namin dahil baka traffic at saka kasi totoo walang masyadong madadaanan doon na mga roads, mostly closed around dun sa area. Dapat day 4 yung free and easy namin pero tinapat siya sa day 3 kasi iniisip namin na binibigyan nila kami ng chance na makanood. So parang nabago kasi yung schedule. So dapat day 4 siya. Sa day 4 ginawa namin, more on shopping siya. Tapos ang natuwa kami sa Myeongdong, si Alex as a kid sa group tour, hindi niya na-appreciate yung mga shopping. Kasi kami din naman, hindi rin kasi kami ma-shopping. Pero yun nga, yun yung sinasabi ko na kino-consider nila yung flow ng tao kasi mamaya baka isipin naman ng mga tao hindi man lang kami nakabili ng souvenir, ganyan, hindi man lang kami nakabili ng pasalubong, ganyan. Kaya siguro mandatory talaga na kasama yung shopping day sa mga group tours. Tapos tinapat na nga siya ng last day before kami mag-fly out. Although dun sa day 5 namin, meron pa rin isang dinaanan na pasalubong. So, mga last minute siguro kung hindi ka pa na-satisfied sa Myeongdong. Sa Myeongdong, mahaba yung oras namin. Sana ganun kahaba yung binigay na oras sa Nami Island. Pero mahaba-haba kasi pagdating namin dun 4 p.m. sinundo kami na 8 p.m. So, enough time pero kulang pa rin para sa aming legaling na gusto ma-explore lahat kasi ang laki pala ng Myeongdong. So, mapapanood niyo yan sa day 4 vlog namin. And ang cheap din ng mga food. Tsaka cheap ang skincare sa Myeongdong. Pero yung mga street food, okay lang naman. Pero mas mura dun sa mga local streets. Sa mga local streets, mura dun. Pero sa Myeongdong, medyo pricey yung mga street food. Pero okay na okay sa mga skincare. Makita nyo yung mga breakdown ng pinamili namin sa Myeongdong sa day 4 na vlog namin. So day 5 yun nga, super hectic. Pero plus tour guide namin. Kasi yung maleta ni Alex naiwan sa sa hotel. Tapos parang ang nangyari doon, nag-book yung namin, yung kasama namin na parang driver
ng Uber para ipadala sa airport. Kasi nasa airport na kami papunta na kami ng airport noon nung na-realize na naiwan yung maleta ni Alex. Tapos yung kinontak ko si Mikey, ganyan, sabi niya, oh my God, oh my God, ganyan. Tapos nang yun, conversation kami. Tapos ang nangyari, sabi niya sa akin is, pwede daw maihabol, magbabayad ako ng 80,000 won. Tapos, pinadala naman, at ang bait nung isang driver dun kasi inantay niya, nilapitan pa niya ako na nakapila na kasi ako sa check-in counter. Sabi, huwag ka na umalis dyan. In Korea, pinapabasa niya sa akin, huwag ka na umalis dyan. Pag dumating yung maleta, dadaling ko na sa'yo. Pero ang sinigil niya sa akin is 100,000. Pero syempre, okay na yun. Parang convenience fee na yung 20,000. Magkano lang naman? 20,000 Korean. So, super helpful nila, guys. Bait nila, mababait ng Koreans. So, parang wala naman kami na experience na discrimination. Mababait sila, lalo na yung mga staff sa hotel, staff sa mga restaurants, mga staff ng travel agency namin. Lalo na si Mikey, super bait niya. Hindi nga siya authoritative, yun nga yung sinasabi namin eh. Yung parang kaya minsan ang hirap-hirap namin kolektahin. Basta yun, isa yun sa mga mapapansin nyo pag nag-group tour kayo, yung antayan ng mga kasama. So yun yung magiging problema nyo. Huwag lang kayo maging mainipin kasi masisira yung mood nyo. Enjoy nyo lang. Kasi kasama lang naman kayo dun. Yung kanya-kanya enjoy. Pero be mindful lang sa time. Kasi nga, syempre, may iba kayong kasama. Pero for a first timer, super okay na naka-group tour ka. Super convenient. Na-realize ko nga yun nung first time namin mag-breakfast sa day 4. Kasi sabi ko, nakakapag-breakfast kami kasi hindi masyadong maaga yung call time sa day 4. Sabi namin, di ba nag-breakfast kami tapos parang morning talk kami doon. Tapos instead na kung hindi kami naka-group tour, naka-DIY kami, parang iniisip na namin kung paano pumunta, di ba? Yun, pagka-breakfast mo, sasakay ka na lang ng van, diretso na. Tapos enjoy ka na lang. Super relaxing. Super relaxing. Konting abire lang yung nangyari sa group tour namin. Pero kung ikaw yung tao na super ma-explore ka, hindi siya para sa'yo. Talagang okay lang siya for a first time. Tapos lahat kami gusto namin bumalik na magdi-DIY kami kasi super ganda ng Korea. So balik na tayo dun sa breakdown. Ang binayaran namin dun sa tour package namin is 39,900 pesos. Isa-isa kami. And then yung visa processing is 3,500 each. Tapos ang mga extra na binayaran namin is syempre yung travel tax na 1,650. Tapos may mga optional na kailangan yung bayaran. Nilalamig na ako, guys. Hindi ko nasabi yung weather. Ang weather ngayon ay 18 degrees. Ay, naka-Marrakech pala ako. Ayan, guys, panoorin niyo yung vlog namin. After nito, magmumuroko na kami ni Edmar. Papunta pala kami ng Camden kasi titingin kami ng mga bag or tsinelas. So, kasi pupunta na kami Morocco in a few days. Tapos, pag check ko dun sa weather, 18. Sabi ko, bakit 18 ang lamig? 11 pala, 11 degrees. Chilly siya, mawindy kasi kaya sobrang lamig. Pero yun, going back, may mga extra kang babayaran na optional lang naman. Yung $15 na handbook, ginawa namin yun ng day 1. So yun, magka-costume ka, ganyan. Parang nangyari palang aberya doon is si Pao, hindi siya nakapag-pants. Kasi magulo din yung nangyayari doon eh. Doon sa sa bihisan, kanya-kanyang bihis. Parang yung gamit nyo ilalagay lang sa isang kumot. Doon lang iipunin, kahit yung mga wallet nyo, ganyan. Pero okay naman, walang nawala. Safe naman yung mga nyo. Kasi meron din kami mga dun eh, mga valuable things na naiwan. So okay naman siya. Ang nangyari lang is medyo magulo, tapos parang hindi enough yung mga staff to assist everyone. Kaya minsan hindi na nila na-check, pero dapat chine-check nila eh na kung kompleto ba, kasi pagpasok mo sa Gyeongbokgung Palace, check nila doon kung kompleto yung handbook mo. Kasi si Pao hindi siya naka-handbook na pants. So, hindi siya pinapasok. Kailangan niya magbayad. Nagbayad siya. Pero yun, to the rescue yung namin, tour guide, si Mikey. Nirefund naman niya. Kasi fault din yun nung sa loob na hindi chinek, ganyan. Pero, ewan ko kung ano nangyari. Hindi ko masyado alam yung nangyari sa kanila. Bakit hindi nakapag-pants si Pao. Pero, yun nga, kailangan i-make sure nyo na kompleto kayo para hindi na kayo magbayad, hindi na kayo mahasal. Tapos, next one is
sa first day din, yung $25 na cable car sa Namsam cable car, paakyat ng Namsam Tower, yung sa Seoul Tower, no? So, optional lang din siya. Merong hindi sumama sa amin, yung dalawang elderly namin nakasabay. Pero kaming lahat, 8, umakyat kami. So, anong nangyari sa kanila, hindi sila nakahite kasi kadadating lang din namin nun. Ayun pala guys, dire-diretso kami nung day 1 Dire-diretso yun. From airport. Hindi pa kami nag-check-in. Kaya dapat, pag ganun yung mangyayari, yung mga kailangan mong things nandun sa mo, carry on mo. Ako, ganun ginawa ko, nasa bag ko yung mga heat tech ko. So nakapagpalit ako, hindi ako nilanay. Kasi ang lamig sa taas ng Seoul Tower. Parang ganito. Alam nyo naman yung maleta nyo, pero, di ba, maghahalongkat ka pa. Dalhin mo na lang sa hand carry mo. Ang total na binayaran namin, kasama pa, yung naman, mandatory naman is yung $5 na tip sa kay tour guide, kay Mikey. Per day yon. Pero parang wala na dun yung day 3 na free and easy at saka yung siguro kasama yung pauwi kasi meron pa rin kaming driver nun pero wala na yung tour guide namin, wala na si Mikey. Parang iba na yung nag-a-assist sa amin. Pero yung payment sa last day siya. Yung payment sa last day nun, sa day 4 namin, binayaran lahat. Ang pumatak sa amin na 91,000 Korean won each per pax. So kasama na dun yung tip sa tour guide na $5 per day, tapos $15 na handbook at saka yung cable car na $25. So yung Korean won na kasi wala naman kami dollars So pinakonvert na lang namin yun. Yun yung naging extra payment namin. So 39,900 sa tour package, 3,500 sa visa processing, 1,650 sa travel tax. Tapos on our 4th day pala guys, doon sa Myeongdong, binigyan kami ng 10,000 won ni tour guide. Parang yun na yung dinner namin. Parang 400 pesos lang yun eh. Pero hindi siya enough guys. Ang dami pa rin namin nagasto sa street food at saka sa skincare. So, parang kung tutuusin, magkano yung kailangan nilang i-prepare na cash daily budget? Pero okay na yung mga 20k Won? pesos. Sabi ni Ed, 20,000 pesos daw na pocket money is okay na. May tira pa yun, Enjoy mo siya. feeling ko. May tira pa siya. Kung hindi ka naman mabili nung sa mga duty free shop, tsaka yung mga red pie, tsaka dun sa ginseng. Kasi ang mamahal dun, although okay naman yung mga products nila, kasi super mahal talaga, like 13,000, 28,000 pesos, ganun. Budget sa skincare, parang nakamagkano ako doon. Siguro mga 5,000 yung budget sa skincare. Kung meron ka talagang binibili na gusto mong i-replenish kasi super mura talaga doon. Pero yun lang, yun na yung total natin. Ilagay natin dito ang total. So yun guys, sana nakatulong itong vlog na to. Sabi ko maikli lang yung vlog, yung haba na naman. Sana nakatulong tong vlog na to. Thank you AA at saka Edmar sa pagsama sa akin. Thank you so much. Ang next vlog namin ay sa Morocco na. So 7 days kami doon. Mag-share pa rin kami ng mga tips sa travel, ganyan. Kung magkano yung budget, kung paano yung first time experience. Yun yung first time experience ko sa Morocco. Thank you so much for pag-watch. Samahan niyo ulit kami sa mga trips namin. And see you in the next one. Bye! Annyeong! Bye-bye ka! Ayan sa AA from the Philippines. Bye! Tignan nyo, 6:25 na araw pa din. So excited ako mag-travel ulit ngayon dito sa London.